Oh. Hindi nila pinalampas ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Teka lang. Hindi naman kayo di ba? Ang sabi ni Manny, ano doon? Ito naman, tingnan lang, pakinggan natin, nababagong kwento pakinggan muna natin ito mga clear. Hindi naman sinabing lahat. Isa lang. Ito. Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin Napulot mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Wait lang mga clear. Ito naman tanong ko, ha? Sige, balikan natin yan, ha? Balikan natin si Bato. Senator Bato. Teka lang, bakit ba kayo umaaray? Mga ka-clear, sinabi na ba ni PBBM na yung isa ay mukhang nag-deliver lang ng suka, nabigyan ng COC? Sila ba yon? Bakit umaaray sila? Ano to, pinaninindigan nila na sila yung nag-deliver lang ng suka? Wala naman sinabi kung sino. Malay mo, ibang partido. Malay mo, yung mga bago. Na wala pang karanasan sa politika. Diba? Ano sabi ni Maylin? Ginamit pa nila tuloy na inaapi sila. Ginamit at Team Suka. Oo, diba? Baka hindi sila yung... well, anyway, ito, positive, negative, ha? Okay. Kung sila yung Team Suka, bakit... Hindi naman sinabi ni PBBM kung sino yung mukhang nag-deliver lang na suka. Bakit umaaray ang mga Duterte, pro-Duterte senatoriables? Bakit inaako nila? Ang dami-dami namang kandidato, di ba? Maraming bago. Di ba? Bakit inaako nila? Tapos ngayon, paawa. Kasi meron ako nandinig dito mga clear. Ang sabi para bang, inaapi yung maliliit. Parang gano'n parang inaapi kahit nagde-deliver lang ng suka yan. Parang, to that effect na parang pag sinabi na parang nilalang lang yung gano'n nating. Di naman yun Saka don't take it literally. When you say nag-deliver ng suka, ibig sabihin walang alam. Tuloy kayo dyan. Mukha talaga kayong team suka na parang walang kaalam-alam sa mga paggamit ng ganung words. When you say nag-deliver lang ng suka, ikaw naman para ka lang pinabenta na ayun. Para ka lang pinabili ng nanay mo na suka, tapos nandiyan ka na. Ibig sabihin, wala kang kamuwang-muwang. Tapos sila tinitake it nila literally. Ano ba kayo? Akala ko mas malalalim kayo. Bakit you're taking it literally? Diba? Sige, bakit yung sa Pogo, bakit suka lang kayo nag-concentrate? Bakit yung sa Pogo, sa Farmally? Ha? Bakit hindi? Tanong ko lang, 'di ba? Sige, tuloy na natin si inako niya na Team Suka sila, inako na niya Anong tingin nyo kapatihin mo? Ano ba yan? Hindi nga siya. Bakit nyo nga inaako? Di ba mga kaklir, ba't inaako nila na sila yung Team Suka? Actually, hindi naman team sinabi yung iba dyan. Di ba? Parang nag-deliver lang ng suka, tapos nabigyan na naabutan na ng COC. Hindi naman ikaw yun ba to? Wag ka nang paawa. Di ba? Ang suka ang kalaban ng tanso. Bakit ikaw din? Ito. Ikaw ba, Atty. Vic, inaamin mo ba na wala kang kaalam-alam? Di ba? Walang kaalam-alam? Tapos ngayon, kumakandidato ka na ng senador, ikaw ba yun? Diba? Paano mong sasabing ikaw yun? Kingmaker ka nga. So definitely, mukhang hindi naman ikaw yung pinariringgan dun. Kingmaker, mga kaklir, siya ang nag-create kay PBBM para maging presidente. Sasabihin ba yun ni Pangulo sa'yo na ikaw ay para nag-deliver lang ng suka? Definitely, hindi ikaw yun. Ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. May diploma ho ako, nakapagtapos ako. Bakit? Nakakatawa sila, mga kaklir. Grabe, ang lakas ng impact pala nitong taga-deliver ng suka, ha? Ang lakas ng dating sa kanila, affected. Affected sila. Ha? Ano sabi ni Salmanella? Suka lang ang napansin. Attorney, ayaw itakel ang maka-China at maka-Pogo. Yun na Bakit suka lang? Diba? Saka inako, mali mo nga, iba. Ha? Sabi ni Emmy, ano ba yun? Ha? Nasaan na yung mga utak nila? Yun na nga taking it literally. Diba? Ay. Anyway, nakakatuwa naman silang pakinggan. Sige, go. Ang kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas na pangunahing pilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Diba? Ito din si Atty. Marcoleta. Lawyer pa din naman to. Batikan na to. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Whoa! Wait. Karamihan sa kanila na involved sa korupsyon. Uy! Tingin ka sa paligid mo. Tingin. Atty. Marcoleta. Tingin. Oops! Dito ba sa amin may na-involve sa korupsyon? Ha? Tingin lang. O kasi baka wala pa siya si dating Pangulong Duterte kaya hindi pa niya nasisilip. Di pa na-late siguro hindi pa niya makita. Di ba? Ha? Wait.
ano, di ba kakasuhan ni Sentry si Bongo ng plunder sa kayong kamag-anak niya? Ulit, tingin ka, mga nakalimutan mo. Yung mga kasama mo, di ba, hindi ba sila nai-involve ngayon sa issue ng korupsyon? Ang hirap magbitaw ng ganon. Kahit nga si PBBM, mahirap magbitaw ng walang korupsyon eh. Di ba? Tinaki na rin natin yun. Eh, mas lalo naman dito sa Pro Duterte senatorial balls. Abay, dapat buksan ang isip at ang mata. Baka merong ganun, no? Anong tawag sa kabayan nun, dati? Tapauho? Tapauho, ganyan, no? Yun lang, ganyan. Hindi nakikita, nandoon sa likod para yung corrupt. Di ba? Okay, tuloy natin, tuloy. Sige. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabimbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Oh, ayan ha. Gusto niyo ba matanggal si VP Sara? Oh, ayan ha. Dito tayo magko-concentrate. Ipanalo niyo ang mga senador namin. Si Dat Oh. So, ibig sabihin mga ka-clear, alam nyo na pag pinapanalo nyo itong mga pro-Duterte senatorial balls, hindi sila magiging fair. Hindi sila magiging impartial. Ha? Ibig sabihin yan, ngayon pa lang, di pa sila senador, i-a-acquit na nila si VP Sara. Wala silang pakialam sa ebidensya. Wala silang pakialam kung totoong may nangyaring korupsyon. Wala silang pakialam kung totoong nalustay ang pera ng yung confidential funds. 'Di ba? Wala silang pakialam kung merong impeachable offenses na nakumit si VP Sara. Oh, 'di ba? Ang sabi, kung ayaw niyong matanggal si VP Sara, di iboto niyo sila. Ano ibig sabihin nun, mga ka-clear? Ha? Yun pa rin, may tapa-oho pa rin. Usong-usong ngayon ng tapa-oho. 'Di ba? So, iyan ba? Ang tanong natin, ha? You decide, mga ka-clear, ha? Yan, sabi ni Chino Kansaki, Team Suka versus Team Tanso. Ayan na eh. Ouch. 'Di ba? Hindi ba pwedeng Team Suka versus Team Toyo? Well, ganito, 'di ba? Ibig sabihin, mga ka-clear, pag ganyan mga senador ang boboto nyo, hindi na sila magiging patas. So, hindi na sila magiging makabayan. 'Di ba? Sige, i-contest nila. Ito sinasabi natin ngayon. Paano kayo magiging makabayan kung ngayon pa lang hindi nyo na pa nakikita ang ebidensya? May desisyon na kayo pabor kay VP Sara. Yung ba ang masasabi nating makabayan? Yan ba ang masasabing mga maka-Filipino?